Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yes, yo! Hi! Good morning everyone! Nako, siyempre, magandang araw po sa lahat ng ating mga kaagapay. Yan, lahat ng mga narito, siyempre, yung mga idol natin sa production. Salamat po sa inyo. At siyempre, salamat po sa buong pamunuan ng DWIZ at Aliw. Yan, sabi nga po ni Attorney Topacio, the blessing is all yours. Yan, importante na tayo po sa magandang Monday, magandang umaga, ay patuloy na sumusubaybay yan. At hindi lang po yan, pasalamatan natin ng Panginoon kasi blessing yan. Yan. At syempre, alam niyo naman, pag walang magaling na produksyon, wala akong marunong dito. At salamat sa kanila. Hindi lang po yan, mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Halata bang pagod na pagod kami sa biyahe? O, di ba? Kita nyo, galing pa po kami ng Tiaong Quezon, kung saan talaga namang abot langit ang aming pasasalamat sa lumikha. Dahil alam nyo po, ang makasama po sa isang produksyon na napakaganda po ng ginawa ng buong pamunuan ng Tiaong ay pinasasalamatan po natin. At syempre, sa ngalan po yan ng ating programa dito sa Yes, Yes Show Topacio. Syempre, sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy at ako po si Juvie De Guzman. Meron po tayong bisita, antabayanan nyo po at maya-maya po ay magiging bahagi po ninyo. Yan, ito po'y patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Sana kayo rin, pag ganitong Monday, keep on smiling. Yan. Marami po akong mga nakikitang magagandang mukha, no? Lalo na sa production natin. Yan, magagandang mukha ho yan kasi makikita ho natin sila na laging nakangiti. Hindi problema sa kanila kung ano man yung kanilang nararamdaman. Ang importante, masaya sila sa kanilang trabahong ginagawa. Yan po yung dapat nating laging isaisip. Huwag tayong masyadong madamdamin sa mga bawat problemang dumarating sa ating buhay. Dumarating lang daw po yan. Bagamat, alam niyo, ang isa sa mga problemang ating pong natutunghayan, ako, parang malungkot nga ho ngayon kasi nag-strike na naman po ang mga sasakyan na laging sinasakyan ng mga gaya ko. Yan po yung mga sakayan na ating pong laging binabahagi na yan po ay ating pong laging bibigyang pansin. Yung mga sasakyan na sinasakyan ng mga public servant. Sinasakyan ng mga ng mga taong sabi nga po pinagkakasya lang ang kanilang kinikita. Yan, ganyan talaga ang buhay. Kaya po tayo po ay patuloy na sumubaybay sa kanila. Saan ho ba nagmumula ang problema? Ang problema ay nagmumula po sa modernisasyon. Yan, modernisasyon na kung saan na hindi natin mahugot kung bakit kailangan na pahirapan. Bakit kailangang magkaroon ng mga ganitong klase ng alalahanin ang ating taong bayan. Alam nyo, ang dami kong kausap kahit na yung mga, alam nyo, sa Tiaong Quezon kasi, nagkaroon po ng isang anibersaryo na pinagsamahan po ng Borracho Films, ng grupo ng Margo, grupo ng mga maraming produksyon, no? At ito po'y pinasalamatan natin ang butihing mayor na dyan po sa Tiaong Quezon kung saan tayo po'y naimbitahan bilang host ng isang event na napakaswerte ho natin dahil isa ho pagkakataon para ho sa akin ang maging miyembro, maging bahagi ng Citizen Crime Watch. At kahapon po, dinaluhan po tayo ng 3,000 katao. Yan, 3,000 katao na kung saan ay marami po tayong mga bahagi na ating pong pinasasalamatan. Alam nyo, napakarami kong bit-bit na papel dito dahil po sa kanila po na talaga ng mga sana daw ay mabanggit natin. Siguro maganda na rin na pasalamatan natin ang mga ito dahil alam nyo po, kahapon po nakasama rin po natin ang ating butihing kaagapay, yan, si Attorney Ferdy Topacio. Pero
hindi naman ho kami magkakasama all through, kundi sa event lang, no? At sila po ay nandiyan dyan, kasama natin. At naging bahagi po ng isang magandang simulain ng Citizens Crime Watch dahil si attorney po ay bahagi ng chairman, no? Siya po ang national chairman ng CCW. At kahapon po ay naganap po ang founding anniversary na kung saan ito po ay bahagi ng Grand National Assembly ng 2024 at hindi lang po yan, ito po ay Leaders Summit, no? Na kung saan, sabi nga po, iba yung pagkakaisa laban sa krimen, korupsyon at kahirapan para sa bayan. Maniniwala ho ba kayo na sa dami-dami ng mga nakikita ko na mga nandoon, wala ho pala silang sweldo? 'Di ba? Walang tinatanggap na financial assistance mula sa anumang grupo o anumang leadership na meron po. Pero po, sila po ay masayang nagtatrabaho. Hindi ko ma-imagine, meron pa rin palang mga tao na nagtatrabaho kahit walang natatanggap, no? Sila po yung nagkakasya kung ano yung kanilang sariling kita mula dun sa kanilang mga farm, sarili nilang kita mula dun sa kanilang pangkabuhayan. But sila po ay tumutulong sa lungsod. Sa lungsod po na kung saan ay maging bahagi po sila ng pang-araw-araw na gawain ng gobyerno ng Tiaong. Kaya ito po isang aral na rin, no? Kapag may mga ganyang community na puro tulong, nako, masaya ho ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit kamo? Walang alalahanin para pasweldohan, walang alalahanin para alagaan pa yung kanilang lugar, kundi lahat halos ng tao doon nagtatrabaho, gumagawa. Pero alam niyo, mahirap din naman walang sweldo, di ho ba? Kasi hindi naman ho lahat ng tao ay kayang mamuhay ng gaya sa probinsya. Yan. Hindi naman ho lahat. Pero syempre, kadalasan ng mga lumapit po sa akin at nakakatuwa din kasi sandamakmak na picture yung aking hinarap. Nakakatuwa na rin. And thankful ako sa inyong lahat, guys. Lalong-lalo na the officers and members ng Citizens Crime Watch. Yan po yung sa awat tulong ng Panginoon. At hindi lang po yan. Kaagapay din natin ang National President na si Sir Jigs Magpantay. Thank you so much for having me as your host. Okay. At kahapon po ay nakadaupang palad natin ang Regional Director, Deputy Region 4A ng Calabarzon. Yan po ay dati alam ko dati siya pero hanggang ngayon daw ay nandyan pa rin siya sa DFA. Ayan. DFA talaga. Kaya alam nyo na, ang trabaho ng mga taga-DFA. At siya po ay isa sa mga opisyales, no, ng CCW. At hindi lang po yan, nagkaroon po ng malaking tribute sa founding chairman na si Attorney Jose Malvar Villegas Jr., na kung saan dahil dyan ay nabitbit, di ba? Na dumalo rin po ang dating Senador Gringo Honasan. Yan. At of course, nandun din po si Honorable Vincent R.J. M. Mea. Yan. Na pinangunahan po ng kanyang representative. Ito po ang municipal mayor ng Tiaong. Alam niyo, nakakatuwa kasi kung gaano kagaling yung mayor, makikita ho ninyo sa takbo ng pangyayari. Pero yun lahat ho ng mga lahat po ng mga, kasi Sunday, di ba? It should be a family day, no? Lahat po ng konsehal ng bayang iyon. Lahat ng konsehal, dumating ho lahat yun. At nakilala po natin. Kaya nakakatuwa kasi silang lahat po ay nagpakilala, nagbigay ng kanilang mga advokasya. At of course, napanood din natin yung suporta, no? Merong video presentation na ginawa po ang, sana makita natin to ng personal, pero sa video ko lang siya napanood, si Senator Bongo, no? Hoping maimbitahan natin dito sa programa. Ayan, attorney, alam ko si Attorney Topacio ang isa sa pwedeng malapitan din natin. Siyempre, dito po sa Yes Yes Show, Topacio. Not only that, and hoping, yan, but then, hindi nakarating po yung representative ni Senator Raffy Tulfo. But then, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo kasi talagang dumagsa yung mga congratulatory messages, no? And not only that, nandyan din si
yung representative, puro representative kasi Sunday ho kasi, hindi natin maiwasan. Si Honorable Dr. Helen Tan, ang Governor Province ng Quezon. Ayan. At hopefully, sabi po ng mga konsehal doon, isa-isa sila. Pupunta sila rito para magbigay pugay sa DWIZ. And in fact, malakas po ang dating natin doon. Yan, DWIZ, Aliw, Channel 23. Kaya thankful tayo. At ito po isang pasasalamat na rin pinapaabot natin dahil talagang masarap ang mga pagkaing idinulog nila sa lahat ng tao doon. It's about 3,000 officers and members nationwide, no? At hindi lang po yan, congratulations din sa mga taga Mindanao na nagbigay pugay sa anibersaryong ito. And thank you so much, Attorney Topacio, dahil alam ko, isa po kayo sa naging haligi rin, kasama si Sir Jigs Magpantay at ang Vice President, ang National Vice President, si Sir Bener Latayan. Yan. Ito po yung magandang tulong na ibinabahagi po ninyo. Mantakin ho ninyo, akala ko wala na yan yung mga ganyang tulong na trabaho ka ng trabaho na wala namang sweldo, no? Pero masaya sila. In fact, no, masaya ang naganap na pagtitipon kahapon. Kaya nga po dun po ay umarangkada ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ayan. At of course, dumating din po ang mga grupo ni Congressman David J.J. Suarez, Vice Mayor Dick Umali, and Sangguniang Bayan. Ayan, banggitin ko lang po mga kaibigan, President Sydney H. Garela or Garcia, yan, sorry. May Action Group, yan. Si President Sydney, okay. Hindi ko lang alam kung ito yung co-host ko na dumating no? Si Mayor Orlan Calayag, o si Ma'am Dolores. Si Mayor George Ogie Suwayan ng Candelaria. Vice Mayor Macario Maki Bungaling, yung Candelaria. Mayor Anyano Ariel Wagan, San Antonio, Quezon. Ako, thank you for watching. Alam ko manonood kayo dahil sabi nyo po, kaya pinapabanggit nyo ng mga ito. At hindi lang po yan mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating former Senator Republic of the Philippines, Second Secretary Information and Communication Technology, a guest speaker, Honorable dating Senador, yan, Gregorio Gringo Honasan II. Palakpakan naman po natin, yan. At of course, yan po isang pasasalamat na rin po. Alam nyo, pagdating sa politics, hindi po tayo magaling dyan. Kasi kadalasan po, basta may mga eleksyon na ganyan, may mga campaign period, hindi nyo ako makikita. Unless, isa ako sa mga performer, hanggang dun lang. Pero after that, go na ako. Hindi po ako nag-e-endorso, whatever. Pero nagpapasalamat naman po ako dun sa mga nakakadaupang palad ko to thank them. Kasi alam niyo yung isang taong pwede natin pasalamatan ay maraming bagay yan o malaking bagay yan para sa atin. Okay, pwede na po ba natin isama yung ating special guest dito na kung saan ito po'y laging nag-i-inspired sa mga kabataan kasi itong bata na ito ay hindi lang po siya marunong kumanta, ayan. Marunong din siyang magluto, ayan. At her age, talagang paunti-unti sa kanyang Later? Okay, sige. Okay, maya-maya po, ibibigay ho natin kasi baka mainip lang. Okay, ngayon, napag-uusapan po natin yung mga sasakyan. Ako, eto na. 2 araw daw po na strike ang mga ayaw na makiisa doon sa consolidation. Ayaw makiisa sa modernization. Isa lang po ang nakikita ko dito kung tutuusin, para sa akin kung tutuusin po dapat po sana itong ating ginagawang modernization, lahat po yan ay manggaling sa ating kapwa Pinoy. Alam niyo po ba nung araw ay napakasikat ng Saraw Motors, napakasikat ng Francisco Motors. Nasaan na po kayo? Yan po yung mga magagaling na gumawa ng mga jeep, no? Nung araw, kung modernization lang ang pag-uusapan. At itong mga gumagawa na ito, ay pwede ho nating bigyan ng ideya kung anong klaseng jeep ang gusto nyo. Ako gusto ko yung jeep yung nakakatayo ako. Hindi yung pag-standing position na nakayuko akong gano'n, di ba? Ayan yung mga isang bagay na dapat nating alalahanin. Yung mukha ng jeepney, hoping, yung pa rin. Hindi yung sinasabi nyong jeepney,
Ito noon pa man, naiinis na ako. Noon pa man hindi ko type na sinasabi niyong maganda yung jeepney ninyo. Pero hindi naman siya mukhang jeepney, siya po yung mukhang bus. 'Di ba? Minibus. Hindi ko maintindihan kasi sumikat tayo sa ganda ng ating forma ng jeep. At yung jeep na yon, isa lang ang itsura noon, 'di ba? Hindi pwede maging minibus ay gagawin yung PM jeep, 'di ba? Mali po. Yan po ay tinututulan ko noong araw pa. At sinabi ko nga po sa mga leader na yan, bakit ho ginagamit yung minibus na sinasabi nilang yun ay jeep? No, it's not. Dapat po maintindihan po nating mga Pilipino na isa lang po ang jeep natin. At isa lang din po ang itsura ng bus. Ibig sabihin, magkaroon sana tayo ng unification. Pagdating sa estilo, pagdating sa design, di ba? Supposedly, ganun po. Huwag nating bigyan ng... alam niyo, binibigyan natin ng halaga parang ibang bansa eh. Hindi ba tayo naaawa sa ating kapwa kababayan na dapat na mas makilala sa pagmo-modernize ng sinasabi nating jeepney, pagpapaganda, elevate ng ating mga kagalingan. Alam nyo, tayo po yung maraming magagaling na mga Pinoy, lalong-lalo na mga Filipino inventors. Marami po yan, mga designers, lahat. Pilipino po. Kung tutuusin, ako po'y galing sa ibang bansa rin. Pero hindi na po ako kagaya dati na maraming, alam nyo na, pagdating kasi pag sinabing, galing sa ibang bansa, akala nila ganon, no? Hindi ho ganon karami. Pero meron ho tayong mga napundar na kung saan galing po sa ibang bansa nga bilang isang OFW. Pero, sabi nga po, nauubos din po yan. Yan. Nauubos din, di ba? Sa dami ng kamag-anak, nauubos din. Sa dami ng mga kakilala. Ayan. Minsan ganun nangyayari. But anyway, yan po naman ang sa akin ay bahagi lamang ng pakiusap na sana maisip po natin to modernize, yung gawang Pinoy. Lahat po sana, alam nyo sa ibang bansa, sa totoo lang, sa bansang Japan nga lahat na lang ng bagay doon hanggat maaari. Gusto nila, Hapon ang gumawa. Sa Japan, yan. 'Di ba? Huwag nating laging i-accommodate yung ibang bansa. Ang kumikita, syempre, ibang bansa. Kung dito tayo gagawa ng panibagong proyekto, yung paggawa ng barko, halimbawa na lang, di ba? Ang dami nating magagaling na Pinoy dyan. Paggawa ng barko, alam niyo po ba yon? Alam niyo ba yon? Iyan, sabi nga ho ni Alan Bordeos ng Kasado. Alam nyo ba? Yan. Dapat malaman ho natin yan. At ako'y nagsusumamo ho sa inyong lahat, mga kaibigan, lahat kayo na mga may pera. Magsama-sama kayo. Tulungan natin ang ating kapwa Pilipino. Kung kayo po ay may puso, may damdaming Pinoy, ipakita po ninyo. Kahit may halo kayong lahi, okay lang po yun. Basta importante, kayo po ay Filipino na. Yan. Kagaya po ng mga inaasahan natin sa Twi-Twi na ang kapwa natin Pinoy na naghihirap, sila po ang tulungan natin. Mga Pinoy na may sakit, sila po ang pagalingin natin. Bigyan po natin sila ng importansya dahil tayo pong lahat ay importante dito sa Pilipinas. At kapag kayo ay pinanganak sa Pilipinas, lagi niyong tandaan, kayo ay tunay na Filipino. Okay, time check muna tayo mga kaibigan at break time muna tayo. Antabayanan niyo po ang Yes Yes Show to Pasyo. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Bye, I'll see you later. Thank you so much. Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo! Hoy! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Maraming salamat po. Ayan. At sa ating segmento ngayon, narito po sa ating tabi ang pinakabata na naging bisita po natin dito nung oras ko sa time ko. Nandito po si Miss Silvana Garcia. Ayan. Hi, Silvana. Hello po everyone. Hi po, Ma'am Julie. Hi. Hi po, Tar Topacio, Mommy Belen, Uncle Pilot Glenn, Daddy Otot. Happy birthday po, Ate Barbie of Viva. Keep slaying. Hi po, Boss Vic, Boss Veron, Boss Vincent. Happy birthday po, Tita Maris.
Hi po Tita Bing, Miko, Ate Giana, Daddy Art, Tita Ninang Rhea, Baby Arswell, Mama Gina, Papa James, Ate Jabs, Sian, Tita Julie, and all OFWs. God bless po. Ayan, kita nyo, napakaganda ng katabi ko. At hindi lang po yan, babatin na rin po ako sa ngalan po ng ating programa, syempre. Alam nyo po, pagbati po pinapaabot natin kay Doc Melvin Villaruz at syempre kay Sir Juris Villaruz. Kita nyo naman, sir, ha? At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin sa pamunuan ng Metrovision, EMS, yan. Emergency Medical Services at emergency Response Team. At pagbati na rin para po kay Boss Edgar, Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor, syempre, Sir Randy Cabangon, Attorney McNeil Rante, kay Katirso Peralta, ayan, kay Miss Bambi Puentes, Sir Dennis Arce, kay Ma'am Baby Go, ayan, ang BG Films, at of course kay Tito Chito Valmosina, at si Ma'am Jane Militante. Alam niyo, marami huto, kaya lang hindi ho kasi oras natin dahil gusto ko lang makausap muna yung ating magandang dilag dito. Alam mo, nagugulat ako yung mga nangyayari ngayon na sa mga kabataan na parang umaalis na lang ng walang paalam. Ikaw ba, paano ang ginagawa mo pag ikaw ay umaalis? Ano po, lagi lang po ako nasa bahay po. Nag-stay ka lang sa bahay. And then, Po. yung pag-alis mo, dito lang, punta mo? Ganun lang ba yon? Ano po, hindi naman po ako lumalabas po masyado po. Ayun, hindi ka mahilig lumabas, ano? Minsan lang po, kasama ko po si mommy palagi. Ayan, mabuti pala si mami at laging nandiyan dyan. Ganyan din ako nung maliit ako. Mahilig akong sumama sa aking mother. At hindi ako pwedeng aalis ng bahay kapag wala yung mother ko. Kasi mas iniisip ko yung sasabihin ng parents natin, di ba? Ay, ikaw ganun ka rin. Well, thankful naman ako. At syempre, I understand, gusto mo na rin kumanta uli. May bago ka bang kanta ngayon? Opo. Wow! Ano kaya yung kanta niyang gusto nating lahat? Kasi may request din po ako sa kanya. Sige nga, ano yung title niyan? Stick With You po by Pussycat Dolls. And hello, Miss Nicole Jerzinger. Ayan. O, sige. Gusto mo kumanta na? Kanta na tayo? Ha? Okay po. Okay. So, mga kaibigan, bigyan natin ng palakpakan si Miss Silvana Garcia. About people hanging around, they're bringing us down. I know you and you know me, and that's all that counts.
Hey, so don't you worry about people hanging around trying to bring us down. I know you and you know me, and that's why I say, hey, nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. You know how to appreciate me. I'ma stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I'ma stick with you. Nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. You know how to appreciate me. I'ma stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I'ma stick with you. Yahoy! Yan po si Silvana Garcia. Bana, pag ikaw ba'y nag-e-ensayo ng kanta, mga ilang araw mo siya pinapractice para makuha mo kaagad? Ano po? Usually? It depends po sa kanta po, pero po one day. One day kaya na. One day. Ayan. Ang pinakamahirap, pag natatagalan ka, mga ilang araw? Inaabot ng? 2 days po. At least 2 days. Baka hindi masama, no? 1 day kapag madali lang sa kanya at 2 days naman para doon sa mga medyo mahirap sa kanya. Galing naman! Alam nyo, mga kaibigan, ganito talaga yung mga bata na pag gusto nila, nagagawa nila lang mabilisan, di ba? Kasi nangyari din sa akin sa abroad yan no? Nung ako'y as a singer, kasi kita nyo naman, pag kumanta ako sa Japan, Japanese song yung pinapakanta sa akin at hindi ko alam yung kanta, hindi ko naintindihan. Tapos bibigay sa akin, Juvie, kantahin mo yan. Ganun lang. Tapos pag inano ko naman, ang gagawin ko lang, pakikinggan ko, sasabayan ko, ganun lang. Susulat ko muna siya sa English type, no, na pagsusulat. Pagkatapos, ang hirap. Hindi ko makuha agad ng isang araw. Kasi nga, syempre, pag Japanese version, kailangan po, pati yung salita, yung diction, makuha mo yan, di ba? Ikaw ba, pag kumanta ka, usually, meron ka talagang ginagayang singer sa pagkanta. May favorite ka ba? Sila Olivia Rodrigo po, and lahat po ng mga magagaling na singer. Oh, ang galing naman, di ba? Kita nyo ha, ang choice niya, lahat na magagaling na singer. Pero yung binimension mo kasi puro mga imported, di ba? Mga tagalabas. Sa Pilipinas, sino ang paborito mong mga aawit? Si Miss Moira De La Torre po and Katrina Villarda. Ayun, ba? Lea Salonga. So, yun yung mga type mo. Ba, magaling. Good choice yan. Good choice. At saka, syempre, marami pang pagkakataon na, sige lang, tuloy-tuloy mo lang yung hilig mo. At alam nyo, mga kaibigan, sa mga kabataan ngayon, napakahirap talaga na pigilin yung gusto nila. Nangyari na sa akin yan kasi yung anak ko, isa band leader, siya po ay singer sa isang banda, pero dumating yung time na ayaw niya na sumunod sa akin. Kaya mami, sabi niya, sawa na akong kumanta. Ginagaling niya na ako. Sabi ko, gusto ko kasi kumanta ka kasi type na type yung boses mo. Until such time, nagtrabaho na nga siya. So, nawala yung banda namin. Nandiyan yung mga gamit, pero nasira na rin. Kasi nga, walang gumagamit. Pero, iba talaga yung sarili ng gusto. And thankful ako sa'yo dahil ikaw sarili mong gusto yung pagkanta. Yung mami mo ba kumakanta rin? Opo, minsan po. Oh, ay mami, daya mo ha. Kumakanta ka rin pala, mami. But anyway, Silvana, maya-maya magbabalik tayo ha. Makalipas lamang ang ilang saglit or sama mo lang ako dyan kasi alam mo, importante itong babanggitin natin. Maya-maya for our another portion para sa inyong lahat, mga kaibigan. Another time check muna tayo. Magbe-break tayo and we'll be back after few reminders. Ang oras, alas 11:44 ng umaga. Yara! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show!
once again, welcome sa ating Yes Yes Show, Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At syempre, dahil tayo po, alam nyo, marami tayong bagong kaibigan ngayon, gusto kong batiin ang ating SG. Yan. SG Robert Raffles, belated happy birthday. Kanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, siyempre, ang buong pamunuan ng Yes Yes Show, Topacio, at siyempre, ni Silvana, binabati po namin si Sir Robert Raffles ng happy birthday kasama si SG Lauro Ontong at si SG Salvador Rolyon. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Hi! Alam niyo yung mga SG, mahal na mahal natin yan eh. Kaya sana po pahalagahan natin ang mga nagbibigay ng proteksyon sa atin sa lahat ng oras. Yan, importante yan. At syempre, meron lang akong i-discuss. Ito kasi napaka-importante para sa akin na sana ay, okay, ang address ng, mamaya, sasagutin ko kayo. Okay, di dapat ipagsabi sa iba. Alam nyo, marami palang mga bagay na tayo kasi pag masaya tayo, pag gusto natin yung tao, kwento lang tayo ng kwento, di ba? Ganun tayo. At hindi lang po yan, parang ang saya-saya natin. Lahat ng ginagawa natin, ipinagkakatiwala natin. Pero minsan, hindi rin ho pala maganda yon. Dahil pag tayo kwento ng kwento, mamaya yung pinagkukwentuhan natin ay naiinggit pala sa atin. Posibleng siya po ay inggitera o inggitero, pagkatapos ay yung mga plano mo ay hindi na matutuloy dahil ayaw niyang umangat ka. May mga ganong pagkakataon. Kaya ingat kayo sa pagkukwento ng mga bagay o pagtitiwala sa iba. Okay, eto nga ang mga dapat hindi ipagsabi sa iba. Ayon sa research, alam niyo naman, mahilig tayo mag-research eh. Okay, layunin mo. Dahil hindi lahat ng mga layunin mo never mo ikukwento. Kasi hindi lahat ng mga ito o mga nasa paligid sa iyo ay susuporta sa iyo. Karamihan ng mga susuporta sa iyo yung mga taong nakikinabang lang sa iyo. Pag hindi sila nakikinabang sa iyo, ayaw nilang magsuporta sa iyo. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yung bata ka pa eh. Ayan, hindi pa alam ni Silvana yan. Okay, kabutihan mo, no need to tell to everyone. Yan. Kapag meron kang ginagawang mabuti sa kapwa, wag mo na sabihin sa lahat kasi minsan, naiinis ang iba dyan, di ba? Hindi lahat natutuwa sa iyo. Yan. Okay? Be kind and humble. Yan. Maganda rin po yan na lagi tayong mabait, lagi tayong humble, ano man yung kaya nating gawin. Wag na nating ipaalam yan. Pagka minsan, ay ito ay hindi rin nakakabuti. Dahil ngayon, madalas ang mga taong naiinggit kesa natutuwa. Yan, lalong-lalo na kapag ang interest niya ay may conflict, di ba? Ay, walang pakinabang to, ayoko nito supportan. Ganun ang kadalasan. At marami akong kilalang ganyan. Ayan, marami akong kilalang ganyan. Kaya ako, nag-iingat na rin po ako makipag-usap, makipagkaibigan. Kasi po, minsan tayo, masayahin tayong tayo. Ako po'y loner. Maraming taon na. Ilang taon na, ilang dekada na. Pero, dahil po tayo'y masayahing tao, mahirap tayong pigilan pag masaya is masaya, di ba? Kaya tuwan-tuwa rin po ako sa aking partner na si Attorney Topacio dahil siya'y masayahing tao. Alam nyo, minsan yan yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon kapag kayo po ay merong mga pinagdadaanan. Okay? Sabi nga po, yung lifestyle mo na pwedeng humantong sa social comparison. Yan, wag na wag. Yung social life mo, wag na wag. Yan. Marami mga bogus account na ingatan po natin. Naku, wag na wag tayong sasagot, di ba? Wag na wag. Alam niyo, muntik na akong maloko dun sa isang kaibigan ko, pero mayaman yun Pero yun mo, nangungutang sa akin ng about 25,000. Nung time na yon na nangungutang siya, ine-expect ko na siya yun, di ba? Kasi kagagaling ko lang sa bahay nila. Sabi ko, bakit? Kung kailang umalis na ako, kinabukasan, nangungutang ng 25,000. Kasi wala lang daw siyang cash. Wala pa kasing GCash nung araw na yon.
wala pa raw siyang cash, mga kung ano-anong dahilan. Ako talaga naniwala ako. Pero, ilan sa mga tumawag sa akin na scam daw sila. Sabi ko, bakit? Kasi meron daw silang pinadalhan ng pera na akala nila, yun yung kausap nila na hindi ho pala. So mag-ingat-ingat din po tayo sa mga ganong bagay. Alam nyo, sabi nga ang pera, ang ugat of all evil. Yan. Pagdating sa pera, mabait sila. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. May mga ganun. Hindi naman ho lahat. Pero ang sinasabi ko, totoong realidad sa buhay ko na nangyari. Tapos, ang ginawa ko, imbis na maniwala ako agad, kasi wala namang problema, tinawagan ko talaga kasi kilala ko yung boses nun at alam ko yung phone number. Nung tawagan ko, alam mo, sabi sa akin ng tao, ano ka ba naman, Juvie? Ang laki-laki ng business ko. Ba't ako manghihiram? Sabi niya gano'n. Nagulat tuloy ako. Kasi, bakit nagkaganon yung Facebook niya, yung messenger niya, doon niya ako tinitext na meron palang posibilidad na kayo po ay maloko. Kaya mag-ingat-ingit din tayo at hindi lahat ng mga nasa social media ay totoo. Yan. Ikaw bilang isang bata, hindi ka dapat naniniwala basta-basta dyan. Okay. Ngayon naman, philosophy. Yan. Ang tagumpay mo, di tagumpay ng iba. Yan. Dapat, alam nyo, minsan may mga ganun Pero alam nyo po, ako kasi, nung ako'y bata-bata pa, mahilig akong manggaya ng mga sikat. Mahilig akong manggaya ng kanilang mga ginagawa. Happy ako. At thankful ako na nakikita ko sila, nakakausap ko sila, nakakasama ko sila sa picture. Yun yung maganda kong karanasan. At sana, kayo din mga kaibigan, wag na wag po kayong mag-aalala dahil alam nyo po, ang buhay ng isang tao ay maliit lamang o maiksi lamang. Kaya sana po ay magtiwala tayo sa mga taong nakikita natin ng personal. Wag po dun sa mga tumatawag lang po, nagte-text lang na baka tayo ay maloko. Okay? So, ayan. Okay, tayo Silvana magpaalam ka na rin para sa ating mga taga-subaybay. Hello po everyone. Yun na? Paalam na yon? Bye-bye na tayo. Bye po. I-share lang po ako sa inyo, Ma'am Juvie. Ayan, wala na tayong oras, anak. Next time na lang. Ayan, tingnan mo, oras natin. Babay na lang. At syempre, tayo po yung magpapasalamat sa mga friendship natin. At kay Mami, thank you so much for giving us a chance to have Silvana again. Di ba? Yun na lang. Okay. At gusto pong pasalamatan ang ating mga kaagapay sa studio, lalong-lalo na yung mga gwapo at magaganda dyan na nasa loob ng ating production. Ang news director natin, si Judith Estrada Larino. Ayan, salamat po sa inyo. Desk officer natin o desk editor natin, si Sir Drew Nasino. Gwapo yan. Si tech engineer natin, si Winner Contehino, Jenilyn Rico Hermoso, Kent Sale, at si Giljon Reyes. At ating broadcast IT, si JV Dominguez, teleprompter natin si Neil Joy Abella. At syempre yung ating mga writers, si Geraldine Dowinog, Hyacinth Ludvico, ayan, si Jen Patrolia at yung ating CAs, nako, mga masisipag to, Yasmin Pantalion, Jacqueline Santos at si Eliza Quevedo, at ang ating interns, si John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, at si John Real Javier. At syempre mga kaibigan, tayo po ay wag lilipat. Importante po ay antabayanan po natin ang next program, Bali Tambayan ni Sir Drew Nasino. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman, ang laging nagsasabing nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ako pa rin si Juvie de Guzman, and bye-bye for now. See you same time, same place. Bye! I love you guys. Yes, Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio!